Paano kung sabihin ko sa inyo na noong kasagsagan ng World War II, noong ang buong mundo ay nag-aapoy at ang pinakamatalinong utak sa agam ay abala sa paggawa ng atomic bomb, may isang grupo ng mga Amerikanong eksperto na may ibang seryosong plano? Isipin ninyo ito ng maigi. Isang plano kung saan ilalagay ang isang ordinaryong kalapati sa loob ng ilong ng isang misil para magsilbing piloto at itama ang direksyon ng bomba patungo sa target. Maaring isipin ninyo na ito ay isang eksena mula sa isang lumang cartoon o kaya isang biro na naisip ng mga sundalong sobrang pagod na sa giyera. Pero ang totoo, ang tinatawag na Project Pigeon ay hindi lang basta isang nakakatawang trivia sa kasaysayan ng militar. Bago tayo sumisid ng malalim sa kakaibang proyektong ito, nais ko muna magbigay ng isang maikling paalala para sa lahat. Ang talakayang ito ay nakatuon sa isang purong analytical at historical na perspektibo tungkol sa mga desisyon at teknolohiya noong panahon ng digmaan. Ang layunin ng video na ito ay hindi para mangutya o magbigay ng opensa sa anumang bansa, pangkat ng tao o institusyon na naging bahagi ng kasaysayang ito. Sinusuri natin ito bilang mga mag-aaral ng kasaysayan na nagnanais intindihin ang kakaibang takbo ng isip ng tao kapag ang kaligtasan ng mundo ay nakataya na. Ang bawat detalye hango sa mga dokumento at tala na nagpapakita kung paano nagsama ang desperasyon at inobasyon sa isang panahong puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Ngayon, balikan natin ang eksena sa gitna ng karagatan noong 1940s. Ilarawan ninyo sa inyong isip ang isang malaking barkong pandigma na bumabagtas sa alon. Sa itaas nito may mga bombang nahuhulog, pero ang problema ay madalas na sumasablay ang mga ito dahil sa bilis ng hangin at sa pag-iwas ng barko. Sa loob ng dulo ng isang darating na armas, hindi mo makikita ang mga kumukutitap na digital screen o mga microchip na sanay tayong makita sa mga modernong drone ngayon. Ang makikita mo ay isang maliit at madilim na silid at sa loob nito ay isang kalapati na masugid na tumutuka sa isang maliit na screen kung saan nakalarawan ang barko ng kalaban. Sa bawat tuka ng ibon, nag-adjust ang mga pakpak of missile para manatili ito sa tamang landas. Para sa ating mga Pilipino, pamilyar tayo sa konsepto ng diskarte. Kapag kulang ang resources o kapag may problemang kailangang ayusin agad, gumagawa tayo ng paraan kahit gaano pa ito ka-weird sa paningin ng iba. Isipin ninyo ang isang barangay meeting kung saan imbes na kumuha ng mamahaling engineer para sa isang problema, may isang matandang nagsabi na, subukan natin ang kalapati, baka mas accurate pa iyan kaysa sa atin. Sa gitna ng isang pandaigdigang digmaan, ang mga bansa ay napupunta sa isang katulad na sitwasyon. Ang tanong nila noong panahong iyon ay hindi mukha ba itong seryoso, kundi gagana ba ito? Sa huli, ang Project Pigeon ay isang salamin ng panahong iyon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang ibon na naging piloto. Ito ay isang bintana sa isang panahon kung kailan ang takot at teknolohiya ay nagtagpo sa isang napakakakaibang punto. Dito natin makikita kung paano psikolohiya, biology at military science ay nagsanib para lumikha ng isang biological guidance system. Noong panahong wala pang GPS at hindi pa maaasahan ang mga radar para sa maliliit na target, ang utak ng isang hayop ang naging pinaka-advanced na computer na meron sila. At ang utak na iyon kahit maliit ay may kakayahang gawin ng isang bagay na hindi pa kayang gawin ng mga makina noong panahong iyon, ang kumilala ng pattern at mag-adjust sa real time. Upang maintindihan natin kung bakit umabot sa puntong ito ang Estados Unidos, kailangan nating silipin ang sitwasyon ng militar noong simula ng 1940s. Noong mga panahong iyon, ang pinakamalaking problema sa aerial bombing ay ang katumpakan o precision. Ang pagbagsak ng bomba mula sa mataas na altitude ay parang paghagis ng bato sa isang maliit na lata habang ikaw ay nakasakay sa isang mabilis na sasakyan. Karamihan sa mga bomba ay bumabagsak ng malayo sa target na nagre-resulta sa maraming nasayang na resources at pagkamatay ng mga sibilyan. Ang tanging paraan para maging sigurado ay ang paglapit ng mga piloto sa target na syempre ay napakadelikado para sa kanila dahil sa mga anti-aircraft guns. Sa aspeto ng naval warfare, mas malala pa ang hamon. Ang mga barko ay gumagalaw at hindi lang sila basta gumagalaw, sila ay umiiwas. Ang isang torpedo o bomba na itinoon sa isang direksyon ay madaling mawala sa target kung ang barko ay biglang kumaliwa o kumanan. Noong panahong iyon, ang guided missile technology ay nasa sanggol na yugto pa lamang. Meron silang mga radio-controlled na bomba, pero madali itong ma-jam ng kalaban o mawalan ng signal. Ang kailangan nila ay isang sistema na nasa loob mismo ng bomba, isang sistema na kayang makita ang target at itama ang sarili nito habang ito ay lumilipad pababa. Kung titingnan natin ito sa perspektibo ng buhay sa Pilipinas,
maihahambing natin ito sa pabago-bagong presyo ng bigas o krudo sa ating mga palengke. Maraming factors ang gumagalaw ng sabay-sabay supply chain, global market, panahon at politika. Hindi sapat na magkaroon ka lang ng isang plano sa simula. Kailangan mo mag-adjust sa bawat oras habang nagbabago ang sitwasyon. Ganito rin ang problema sa guided weapons. Hindi sapat na itutok mo lang ito sa simula ng paglipad. Kailangan ito ng feedback loop, isang paraan para sabing, hoy, lumalayo na tayo sa target, kailangan nating kumaliwa ng konti. Dito na pumapasok sa eksena ang isang tao na hindi mo inaasahang magiging bahagi ng disenyo ng mga sandata, si B.F. Skinner. Si Skinner ay isa sa mga pinakasikat na psychologist sa kasaysayan, ang ama ng operant conditioning. Hindi siya isang engineer o isang general. Siya ay isang taong naniniwala na ang kilos ng kahit anong nilalang ay maaaring mahubog sa pamamagitan ng gantimpala o reward. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking sere ng stimulus at response. Habang nakatingin si Skinner sa mga kalapati sa isang parke noong 1940, nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Nakita niya ang bilis ng kanilang pagtuka at ang talas ng kanilang paningin. Naisip niya, kung kaya nating sanayin ang mga ibong ito na kilalanin ng isang partikular na imahe, maaari nating gamitin ang kanilang reflex para magmaneho ng isang makina. Para kay Skinner, ang kalapati ay hindi lang isang ibon. Ito ay isang biological mechanism na kayang mag-process ng visual information ng napakabilis. Ito ang simula ng ideya na ang sining ng behavioral science ay maaaring maging susi sa mas epektibong pakikidigma. Ang lohika ni Skinner ay simple pero radikal para sa panahong iyon. Imbes na gumamit ng mga vacuum tubes at primitive circuits na madalas masira sa ilalim ng matinding pressure at bilis, gagamit tayo ng utak na napatunayan na ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kalapati ay may kakayahang makakita ng target mula sa malayo at mabilis na mag-react sa anumang paggalaw nito. Ang kailangan lang gawin ni Skinner ay ituro sa kalapati kung ano ang target at bigyan ito ng dahilan para seryosong tukayin niyon ng paulit-ulit. At ang dahilan na yon, siyempre, ay walang iba kundi ang buto ng mais. Dito natin makikita ang kakaibang talino ng proyekto na madalas nating makaligtaan dahil sa pagiging absurd nito. Hindi kailangan ng kalapati na maintindihan ng geopolitics ang tensyon sa pagitan ng mga allied at Axis powers o ang panganib ng fascism. Hindi niya kailangang malaman na ang tinutukan niya ay isang barkong puno ng mga sundalo at eksplosibo. Ang kailangan lang niyang malaman ay kapag nakita niya ang hugis na iyon sa screen at tinukan niya iyon sa gitna, makakakuha siya ng pagkain. Sa isang napakalimitadong gawain, ang isang hayop ay maaaring maging mas consistent at mas disiplinado kaysa sa kahit sinong tao na madaling ma-distract o matakot. Isipin ninyo ang training process na ginawa ni Skinner. Inilalagay niya ang mga kalapati sa loob ng isang maliit na kahon na may screen. Sa screen na iyon, may nakaproject na imahe ng isang barko na gumagalaw. Sa tuwing tatama ang tuka ng kalapati sa mismong imahe ng barko, may lalabas na buto ng mais. Sa simula, baka tsamba lang ang tuka, pero dahil sa paulit-ulit na reward, natutunan ng kalapati na ang barko ay katumbas ng pagkain. Ang bilis ng tuka ng kalapati ay umaabot sa 4 na beses bawat segundo. Sa bilis na iyon, ang bawat tuka ay nagpapadala ng signal sa control system ng misil. Ang bawat tuka ay hindi lang basta pagtama sa screen. Sa loob ng prototype ng Project Pigeon, ang screen ay konektado sa mga pneumatic valves at cables. Kapag tumuka ang kalapati sa gilid ng screen, nagbabago ang pressure sa mga valves na nagpapakilo sa mga radar ng misil. Kung ang target ay gumagalaw pakanan, ang kalapati ay tuka ng tuka pakanan para habulin ang kanyang reward at kasabay nito, ang buong misil ay kakanan din. Ito ay isang primitive na version ng image tracking system na ginagamit natin sa mga modernong camera at drones ngayon, pero ang processor ay gawa sa karne, buto at balahibo. Para mas maging siguradong gagana ang sistema, hindi lang basta isang kalapati ang inilalagay sa loob ng nose cone ng misil. May isang bersyon ng disenyo kung saan hinati ang espasyo sa 3 compartment. 3 kalapati ang sabay-sabay na nakatingin sa kani-kanilang screen at tumutuka sa parehong target. Ginamit nila rito ang prinsipyo ng majority rule o isang uri ng voting system. Kung 2 sa 3 kalapati ang tumutuka sa kaliwang bahagi, ang misil ay lilihis pakaliwa. Ang logic dito ay para maiwasan ang pagkakamali kung sakaling ang isang kalapati ay biglang mapagod, malito o magkaroon ng sariling diskarte na hiwalay sa target. Para sa atin sa Pilipinas, parang nakikita ako ng senaryo. Isipin ninyo ang 3 magkakapitbahay sa isang barangay na sabay-sabay na tumuturo sa direksyon ng isang nawawalang tricycle. Kung pare-pareho silang nakaturo sa isang eskinita, mas kampante ka na nandoon nga ang hinahanap mo.
Pero syempre, sa usapin ng Project Pigeon, hindi lang tricycle ang hinahanap natin, kundi ang pagtama sa isang target sa gitna ng isang madugong labanan. Nakakatawa man isipin ng tatlong ibon na nagbobotohan sa loob ng isang bomba, may malalim na engineering logic sa likod nito na tinatawag nating redundancy. Ngunit sa likod ng technical na aspeto, kailangan nating tingnan ang mas malawak na konteksto ng kasaysayan. Bakit nga ba pumayag ang gobyerno ng Amerika na magbigay ng pondo rito? Noong panahong iyon, ang National Defense Research Committee o NDRC ay desperado sa kahit anong solusyon na maaaring makapagpabago sa takbo ng gyera. Kahit na mukhang absurd ang ideya, naglabas sila ng halagang $25,000 para sa pananaliksik ni Skinner. Noong 1940s, malaking halaga na iyan. Ipinapakita nito na kapag ang isang bansa ay nasa survival mode, ang lahat ng pader sa pagitan ng seryosong science at baliw na ideya ay gumuho. Mayroong tensyon sa pagitan ng hitsura at realidad sa kwentong ito. Sa hitsura, ito ay parang isang punchline sa isang joke tungkol sa militar. Pero sa realidad, si Skinner ay nakapagpakita ng mga laboratory demonstrations kung saan ang mga kalapati ay talagang nagawa nilang itama ang direksyon ng isang simulated missile kahit sa gitna ng matinding ingay at pagyanig. Inilagay pa nga nila ang mga kalapati sa loob ng isang centrifuge para i-test kung makakayanan nila ang pressure ng mabilis na paglipad at sa gulat ng lahat, ang mga ibon ay patuloy lang sa pagtuka hanggat may nakikita silang target. Sa puntong ito, makikita natin ang isa sa pinakamalaking aral sa kasaysayan. Ang digmaan ay isang accelerator ng inobasyon. Pero ang inobasyong ito ay hindi laging mukhang marangal, elegante o sopistikado. Minsan, ito ay madumi, kakaiba at puno ng mga kompromiso. Ang Project Pigeon ay kabilang sa mundong iyon kung saan ang mga tao ay handang pagsamahin ang pinaka-advanced na psychology at ang pinaka-ordinaryong hayop para lang makakuha ng kahit maliit na strategic advantage sa labanan. Hindi ito aksidente ng tadhana, kundi isang direktang resulta ng matinding pressure na dala ng pandaigdigang tunggalian. Kung iisipin natin ang kasaysayan ng Pilipinas, alam natin na ang ating bansa ay madalas ding nagiging bahagi ng mga eksperimento ng malalaking kapangyarihan. Noong panahon ng kolonyalismo, ang ating mga likas na yaman, ang ating lokasyon, at pati ang ating mga tao ay naging bahagi ng mas malaking laro ng mga imperyo. Ang Project Pigeon ay maaaring malayo sa ating direktang karanasan. Pero ang tema nito ay pamilyar, kung paano ang maliliit na buhay ay nagiging bahagi ng mga higanteng makinarya ng digmaan. Ipinapakita nito na sa mata ng isang sistema na ang tanging layunin ay manalo, lahat ay maaaring ituring na isang resource o isang component. Gayunpaman, may isang malaking hadlang na hindi kayang malampasan ni Skinner at hindi ito ang kakayahan ng mga kalapati. Ito ay ang hadlang ng burokrasya at reputasyon. Isipin ninyo ang eksena sa isang formal na meeting sa loob ng Pentagon. Naroon si Skinner, isang seryosong scientist na nagpapaliwanag tungkol sa conditioning, feedback loops at pneumatic control valves. At sa kabilang bahagi ng mesa, mga general at opisyal na ang tanging nakikita ay isang ibon. Ang tanong sa kanilang isip ay, hindi gagana ba ito? Kundi, paano namin ito ipapaliwanag sa publiko at sa Kongreso na ang ating national defense ay nakasalalay sa tuka ng isang kalapati? Dito pumasok ang tinatawag nating reputational competition. Sa kasaysayan, hindi sapat na ang isang ideya ay epektibo. Kailangan din itong magmukhang kapani-paniwala sa loob ng institusyong gagamit nito. Kahit na napatunayan ni Skinner sa laboratorio na ang kanyang mga pigeon pilots ay tumpak, mahirap talunin ng optics ng mga proyektong mas mechanical ang dating gaya ng radar at electronics. Ang radar kahit noong panahong iyon ay malaki at madalas magkamali, ay mukhang mas seryosong teknolohiya kaysa sa isang kahon na may lamang 3 gutom na ibon. Para sa mga Pilipino, pamilyar din tayo sa sitwasyong ito. Ilang beses na bang may isang lokal na inventor sa ating mga probinsya ang nakaisip ng solusyon sa baha, sa trapiko o sa agrikultura na gumagamit ng mga simpleng materyales o kakaibang paraan? Pero dahil hindi ito high-tech tingnan o dahil hindi ito galing sa isang sikat na kumpanya sa ibang bansa, madalas ay hindi ito binibigyan ng pansin ng gobyerno o ng mga malalaking korporasyon. Minsan, ang sistema ay mas nakatingin sa packaging kaysa sa tunay na resulta. Ang Project Pigeon ay naging biktima ng ganitong uri ng institusyonal na pagdududa noong 1944. Sa kabila ng mga positibong resulta ng mga pagsusulit, opisyal na kinansela ang Project Pigeon. Ang dahilan na ibinigay ng NDRC ay kailangan nilang bigyang prioridad ang mga proyektong may mas agarang potensyal sa labanan. Sa madaling salita, mas pinili nilang ilagay ang kanilang pera at tiwala sa mga electronic guidance systems na unti-unti na ring nag-improve noong mga panahong iyon.
Ngunit ang kwento ay hindi pa rin natapos doon. Pagkalipas ng ilang taon noong panahon na ng Cold War, muling binuhay ng US Navy ang konsepto sa ilalim ng bagong pangalan, Project Orcon. Ang Orcon ay short para sa Organic Control. Ipinapakita nito na kahit tinanggihan na ang ideya noong una, may bahagi pa rin ng militar na hindi makalimot sa potensyal nito. Bakit? Dahil habang lumalayo ang target at lumalaki ang hitik na kompetisyon sa electronics, ang ideya ng isang guidance system na hindi kayang i-jam ng radio waves ay nananatiling napakaakit-akit. Ang kalapati ay hindi gumagamit ng signal na pwedeng harangin, ginagamit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang instincts. At iyon ay isang bagay na kahit ang pinaka-advanced na jammer noong panahong iyon ay hindi kayang talunin. Sa huli, kahit ang Project Orcon ay hindi rin nagtagal, habang ang mga kalapati ay patuloy na nagpapakita ng galing sa mga simulation, ang mundo sa labas ng laboratorio ay mabilis na nagbabago. Ang pag-imbento sa transistor at ang pagunlad ng solid-state electronics noong 1950s ang nagbigay ng huling hatol sa mga animal pilots. Ang mga bagong sensor at computer ay naging mas maliit, mas magaan at mas madaling i-maintain kaysa sa isang buhay na nilalang na kailangan pakainin at panatilihing buhay sa loob ng isang imbakan. Ang makina ay tuluyan ng nanalo sa laban para sa kontrol ng mga armas. Ngunit kung susuriin natin ito ng mas malalim, hindi dapat natin isipin na ang Project Pigeon ay isang kabiguan lamang. Ang tunay na halaga nito ay nasa konsepto ng systems thinking. Ipinakita ni Skinner na ang isang buhay na organismo ay maaaring ituring na isang bahagi ng isang mas malaking mechanical system. Para sa kanya, ang utak ng kalapati ay hindi isang mahiwagang bagay, kundi isang biological processor na may input, processing at output. Ang pananaw na ito ang naging pundasyon ng maraming teknolohiya na ginagamit natin ngayon, lalo na sa larangan ng automation at cybernetics. Ito ang dahilan kung bakit ang Project Pigeon ay madalas na tinuturing na isa sa mga pinakaunang halimbawa ng human-machine interface kahit na sa kasong ito ay pigeon-machine interface ang nangyari. Ang ideya ng isang organic controller ay maaaring makipag-ugnayan sa isang mechanical system para sa isang specific na layunin ay isang napakamodernong konsepto. Sa kasalukuyan, kapag ginagamit natin ang ating mga mata para i-unlock ang ating mga smartphone o kapag ang mga algorithms ay sinusundan ang ating mga galaw sa internet, ginagamit natin ang parehong prinsipyo ng pattern recognition na itinuro ni Skinner sa kanyang mga kalapati. Kung titingnan natin ang ating sitwasyon sa Pilipinas, makikita natin ang anino ng ganitong uri ng teknolohiya sa ating paligid. Bilang isang bansang madalas na tumatanggap ng mga foreign military aid at teknolohiya, mahalagang itanong natin, ano ang mga black boxes na binibigay sa atin? Ang bawat drone, bawat surveillance system at bawat smart weapon na dumarating sa ating bansa ay may dalang isang partikular na pilosopiya ng kontrol. Tulad ng Project Pigeon, ang mga teknolohiyang ito ay hindi neutral. Ang mga ito ay produkto ng isang sistema na naghahanap ng katumpakan at dominasyon sa anumang paraan. Sa mga usaping pangseguridad sa West Philippine Sea, madalas nating naririnig ang tungkol sa mga makabagong radar at satellite guidance systems. Ito ang mga direktang apo ng mga teknolohiyang tumalo sa mga kalapati ni Skinner. Ngunit ang tanong ng soberanya ay nananatili. Sino ang may hawak ng kontrol? Kapag ang teknolohiya ay nagiging masyadong advanced at dependent sa mga dayuhang sistema, tayo ba ay nagiging katulad din ng mga kalapati sa loob ng misil, isang bahagi ng isang mas malaking makinarya na hindi natin lubos na kontrolado o naiintindihan? Ang aspeto ng moralidad sa Project Pigeon ay isa ring bagay na dapat nating pag-isipan ng maigi. Bagamat nakakatawa ang imahe ng ibon na nasa loob ng bomba, mayroong madilim na katotohanan sa likod nito. Ang kalapati ay isang sakripisyo. Ang bawat matagumpay na misyon ay nangangahulugan ng kamatayan ng piloto. Sa mata ng military efficiency, ang buhay ng kalapati ay isang maliit na presyo para sa pagkasira ng target ng kalaban. Ang paggamit ng mga hayop sa digmaan mula sa mga kabayo noong unang panahon hanggang sa mga bat bombs at anti-tank dogs ay nagpapakita kung gaano kalayo ang kayang marating ng tao kapag ang usapin ay panalo at talo. Dito pumapasok ang isang mahalagang punto para sa ating mga manonood. Ang siyensya ay isang tool at tulad ng kahit anong tool, ang direksyon nito ay itinatakda ng taong humahawak nito. Si Skinner ay hindi isang masamang tao. Sa tingin ko, naniniwala talaga siya na ang kanyang proyekto ay makakapagligtas ng mga buhay ng mga Amerikanong piloto. Ngunit sa kanyang paghahanap ng solusyon, ginawa niyang mekanismo ang isang buhay na nilalang. Ito ang panganib ng puro at malamig na lohika. Ang tendensya na gawing numero, bahagi o resources ang lahat ng bagay na ating nakikita. Para sa mga kabataang Pilipino na mahilig sa tech at AI ngayon, ang Project Pigeon ay dapat magsilbing paalala.
Ang artificial intelligence na kinamamatay natin ngayon ay hindi naman nalalayo sa ginawa ni Skinner. Ang mga modernong algorithms ay sinasanay din sa pamamagitan ng rewards at reinforcement learning. Ang kaibahan lang, ngayon ay hindi na tayo gumagamit ng buto ng mais, kundi ng data at digital signals. Ngunit ang layunin ay pareho pa rin. Ang lumikha ng isang sistema na kayang mag-predict, mag-recognize at mag-adjust ng mas mabilis kaysa sa normal na pag-iisip ng tao. Isipin ninyo, ang mga call centers o ang mga content moderators natin dito sa Pilipinas, sa isang paraan, ang libu-libong Pilipino na nagsasanay sa mga AI algorithms sa pamamagitan ng pag-label ng mga imahe at text ay ang mga modernong bersyon ng mga kalapati ni Skinner. Tayo ang nagbibigay ng biological intelligence sa mga makina ng malalaking tech companies sa Silicon Valley. Tayo ang nagtuturo sa kanila kung ano ang target, kung ano ang tama, at kung ano ang mali kapalit ng sweldo na nagsisilbing ating buto ng mais. Kung titingnan mo ng maigi, ang pattern ng kasaysayan ay umuulit lang sa ibang anyo. Sa usapin ng geopolitics, ang Project Pigeon ay nagtuturo sa atin tungkol sa panganib ng desperasyon. Kapag ang malalaking bansa ay naramdaman na sila ay dehado o nasa panganib, nawawala ang kanilang mga inhibisyon. Makikita natin ito ngayon sa kompetisyon sa pagitan ng US at China sa larangan ng semiconductor industry at military AI. Ang bawat panig ay naghahanap ng silver bullet ang isang teknolohiya na magbibigay sa kanila ng hindi matatalong advantage. Sa ganitong labanan, ang mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas ay kailangang maging matalino upang hindi lang maging pigeon pilot sa laro ng iba. Kung susuriin natin ng realistiko, ang kasaysayan ng militar ay puno ng mga ganitong failed experiments na nag-iwan ng malalim na marka. Ang Project Pigeon ay hindi lang tungkol sa pagmamaneho ng bomba, ito ay tungkol sa ating obsession sa control. Gusto nating kontrolin ang lahat ng hangin, ang dagat, ang kalaban, at pati ang kilos ng mga hayop. Ngunit sa huli, palaging may mga factors na hindi natin kayang kontrolin. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang magulo at minsan ay nakakatawang serye ng mga subok at pagkakamali. Ang nakakatuwang irony dito ay ang katotohanan ang proyektong tinawanan dahil masyadong organic ay natalo ng isang mechanical solution na sa kalaunan ay naging mas organic din ang takbo. Ang mga modernong computer chips ngayon ay dinidisenyo na parang neural networks na ginagaya ang takbo ng utak. Sa madaling salita, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpili sa makina kaysa sa buhay na nilalang, ang mga scientists ngayon ay pilit na ginagawang parang buhay na nilalang ang mga makina. Ang bilog ng teknolohiya ay tila bumabalik sa pinagmulan nito, patunay na may talino ang kalikasan na hindi madaling tapatan ng bakal at kable. Ang isa pang aral na makukuha natin ay tungkol sa timing. Sa kasaysayan, ang pagiging masyadong maaga ay kasing sama rin ng pagiging masyadong huli. Ang ideya ni Skinner tungkol sa image tracking ay napaka-advanced para sa analog world ng 1940s. Wala pa silang paraan noon para gawin itong scalable at cost-effective nang hindi gumagamit ng ibon. Minsan, ang pinakamatalinong ideya ay nagmumukhang baliw dahil lang hindi pa handa ang paligid para rito. Ito ay isang paalala sa mga inventor at thinkers sa ating bansa na huwag agad sumuko kung ang inyong ideya ay pinagtatawanan ngayon. Baka sadyang nauuna lang kayo sa inyong panahon. Sa ating pagtatapos, balikan natin ang imahe ng kalapati sa loob ng misil. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng kondisyon ng tao sa ilalim ng digmaan. Tayo ay mga nilalang na may kakayahang lumikha ng sining, musika at filosofiya, ngunit sa oras ng krisis, kaya rin nating gamitin ang ating talino para gawing kasangkapan ng kamatayan ang pinaka-inosenteng bahagi ng kalikasan. Ang Project Pigeon ay isang paalala na ang ating paghanap para sa seguridad ay madalas na nagdadala sa atin sa mga kakaiba at kung minsan ay nakakatakot na landas. Sa huli, ang Project Pigeon ay hindi lang kwento ng isang ibong gustong tumuka sa screen para sa pagkain. Ito ay kwento ng tao, ng ating takot, ng ating talino, at ng ating walang hanggang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan sa ating paligid. Ipinapakita nito na ang linya sa pagitan ng pagiging henyo at pagiging baliw ay napakanipis at madalas ay ang mga general at mga politiko ang nagdedesisyon kung saan iyon matatagpuan. Ang kalapati sa misil ay isang paalala na sa laro ng digmaan, lahat tayo ay maaaring maging bahagi ng isang eksperimento na mas malaki pa sa ating imahinasyon. Kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, na puno ng mga autonomous drones at algorithms na nagpapasya kung sino ang bibigyan ng pabor o kung sino ang ituturing na banta, di ba't parang naroroon pa rin tayo sa loob ng nose ko ni Skinner? Ang kaibahan lang, mas maganda na ang ating screen at mas mabilis na ang ating pagtuka. Ang hamon para sa atin, lalo na bilang mga Pilipino na nagnanais ng isang malayang kinabukasan,
ay ang matutong lumabas sa kahon at gumawa ng sarili nating landas, imbes na maging tagatuka lang sa target na itinuro ng iba. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagsusuri sa kakaibang bahagi na ito ng ating pandaigdigang kasaysayan. Ang pag-unawa sa ating nakaraan, kahit gaano pa ito ka-absurd, ay ang susunod na hakbang para sa mas malinaw na pagtingin sa ating hinaharap. Sa mundong ito kung saan ang teknolohiya ay tila lumalagpas na sa ating kontrol, ang pinakamahalagang guidance system na dapat nating ingatan ay ang ating sariling konsensya at kritikal na pag-iisip. Sa huli, hindi lang ito kwento ng kalapating gustong tumuka sa screen. Kwento ito ng tao, digmaan at teknolohiyang kapag pinagsama-sama, minsan mas nakakatakot pa kaysa pinaka-wild na imahinasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating pagsusuri. Hanggang sa susunod nating pagtalakay sa mga nakatagong kwento at lohika ng ating kasaysayan. Manatiling mapanuri, manatiling mausisa, at higit sa lahat, huwag hayaang maging bahagi lang ng makinarya ang inyong galing at talino.